Sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago sa kaluma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So meron tayo ditong brand na Hitachi Ten Band Graphic Equalizer. No? Modelo niya ay HGE-G2. So pinapakondisyon to ng kaibigan natin dahil meron siyang napupuna dito sa mga slides banda dito na nag-i-intermittent. Yung tinicheck naman natin, may nag-i-intermittent at wala sa kaliwang channel. Yun yung titingnan natin, babakasin natin to isa-isa. Hindi lang yan, pati yung kaninyang mga control, mga switches, control switches. At bakit nga ba napakarami pang gumagamit nito? Marami namang magagandang hitsura ngayon at saka mura na. Okay, so may mga tunog po kasi ng luma na hindi natin maririnig sa iba kahit na sabihin natin na mas mataas na band pa. Okay? Merong mga 30 band, 75 band. Iba din 'yon. Pero sa mga ganito lang, ng mga kahit na kumpara natin sa mga 15 band or 20 band, meron talagang tunog na wala doon sa iba. Lalo na kapag mumurahin lang yung equalizer na mabibili natin. So dito, pinakamababang frequency niya ay 31.5 Hz at 20 kHz naman yung pinakamataas. Dito sa itong slide control na to ay kasama ng kinokontrol dito yung 12 kHz, 16, tsaka 20. So kung gusto mong kontrolin yung 20, gusto mong mas pinong-pino yung kanyang alansing, so pindutin mo lang yung 20. So yun lang yung makokontrol mo, yung 20 kHz lang. Gusto mo naman ng medyo lutang na lutang yung tweeter niya, okay? So yan, papansin nyo mas may kunting ingay siya. 12 kHz, so yun lang din makokontrol niya, yung 12 kHz din. Ganun din sa 16. Tapos, yung katabi niya dito, input selector, dalawa lang, line tsaka tape. Pagdating dito, attenuator. Yung attenuator nito, parang ano lang siya, parang cut off or signal cut off or tawag siya ba, signal limiter. So dito, attenuator, nakalagay, negative 6 dB. Okay? Kung naka-on siya, ibig sabihin yung lalabas doon sa kanyang output ay negative 6 dB lang, ganun lang siya. Pero kapag naka-off, mas malakas siya. Depende kung gaano kalakas yung i-feed mong signal galing sa yung signal source. Kung ano ba yung signal source mo, computer, cellphone, vinyl, or ano ba, CDs. Okay, so nagdidepende. So kapag naka-on to, yan lang yung makukuha mo doon. Yun lang yung lalabas doon sa output, napapasok doon sa iyong ibang gadget. Yung negative 6 dB lang. Tapos record out, line out. So line out to record out, hindi naman to ganong kung magre-recording ka, yan, magagamit mo to. Dito sa line out, kapag naka-on yan, ayan, gagana yung EQ. Kapag nakaganyan, so flat lang. Kung alam lang yung original tunog na nakukuha na galing sa kanyang signal source at pinaprocess ng preamp niya, so yun lang yung lalabas dun sa output. Hindi gagana yung preamp na kanyang equalizer. Tapos, ayan, power button. Okay, so para sa mga hindi nakakalam, mas maganda gamitin yung ganito. Yung tinatawag na yung kanyang graph ay yung kanyang slides na mahaba. Okay? Kasi maisa-isa mo, mafe-feel mo talaga yung pagbabago kung bumababa or tumataas mo yung signal. Pihit mo kahit na pakunti-kunti. Hindi katulad nung maiksi lang. Okay? So ayan, from negative 10 dB up to 10 decibel. Positive 10. Yan. Tapos ano pa? Fully discrete siya. Fully discrete siya. Ibig sabihin, hindi siya gumagamit ng chips, hindi siya gumagamit ng IC or integrated circuit. So dalawang klase yung yung pagka-discrete niya. So sa mga gumagamit ng tube, so ibig sabihin puro tube lang yung ginagamit, hindi chip. Walang chip. So dito naman sa solid state, hindi sila gumagamit ng IC or integrated circuit, walang chip. So puro transistor lang yung kanyang active component.
puro transistor lang ang ginagamit. So papakita natin mamaya. So ngayon, ititest muna natin siya, no? Para marinig nyo kung paano siya tutunog. So power on tayo. Dito tayo sa 20 kHz. Ayan, tapos play. Pakinggan nyo kung gaano siya kagaling tumunog, ano? You do not know silence like a cancer grows. Take my arms that I might reach you. Okay, so, subukan naman natin i-off. Pakinggan nyo. Hear my words that I might teach you. But my O diba? Kahit na naka-off yung kanyang EQ, napaka galante pa rin ang kanyang boses. Kahit sabihin natin flat siya, pero parang boosted yung kanyang bass, tsaka yung kanyang mid-high. Malinaw na malinaw, maganda pakinggan kahit na walang equalizer. Okay, so naka 20 kHz pa tayo. Kung gusto mo ng medyo mas malakas yung kalansing na medyo malalaki, dito ka sa 12 kHz. Try natin ulit. O natin to. words like silent raindrops fell, and they echo in the wind. Okay, so iwan ko lang kung nare-recognize nyo ng cellphone natin yun at naririnig nyo. Yan yung maganda dito gamitin sa mga ganitong modelo. Tapos, meron pa isa ng gustong-gusto kong na-feature dito. Karamihan ng mga gadget natin, kahit na anong gadget, equalizer, compressor, signal processor, EQ, kahit na ano, kapag naka-on yung amplifier natin, tapos i-off or i-on natin yung kakalabog yung speaker natin, yung main driver, kakalabog yun. Pero dito, walang-wala kang marinig, may sariling delay siya. Yan o. Pati pag-off. Ito yung gustong-gusto ko sa lahat ng mga lumang modelo na mga merong delay. Dahil wala ka talagang lagitik or kalabog mo lang na maririnig doon sa kanyang amplifier. Ito, papakita natin yung sinasabi nating buong discrete na wala talaga siyang wala talaga siyang chips na ginagamit. Tingnan nyo yan. So wala talagang chips yan. So ayan, transistor lahat yung nakalagay. Tapos hindi pa to nagawa. Tayo pa lang yung unang nakakabukas nito. Ayan. Maliit lang yung transformer pero ramdam na ramdam mo yung power nung bawat frequency na pinipihit mo. Ayan. Okay? So hanggang dito na lang siguro tayo, So maraming salamat. God bless at bye-bye.